Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1261 hanggang Kabanata 1270. Kabanata 1261. Habang nagsasaya si Hansen, ibinigay sa kanya ni Little Angel ang Life Geno Essence. Tinanggap niya ito at pagkatapos ay ibinalik sina Little Angel at Disloyal Knight. Hindi masama, nakakuha ako ng isa pang kaluluwa ng hayop. Nakangiting sabi ni Hansen kay Qin Zuan. Tiningnan siya ni Qin Zuan nang may pagtataka kaysa sa tuwa. Akala niya ay isang banal na nilalang, ngunit nang makita ang Life Geno Essence, nagulat siya ng husto na parang naparalisa. Madali niyang napatay ang isang super nilalang. Hindi ka panipaniwala. Maaaring mangolekta ng mga Super Geno Point ang mga tao, ngunit kailangan pa rin nilang makipaglaban ng husto at magsikap sa pangalawang santuwaryo ng Diyos kung nais nilang makuha ang mga ito. Sa pangatlong santuwaryo ng Diyos, hindi pa naririnig na may nakapatay ng isang super nilalang. Ngunit nagawa ito ni Hansen ng madali. Noon niya napagtanto na ang kanyang sinasakyan ay isang super nilalang din dahil walang takot itong nakipaglaban sa isa. Nang sa wakas ay nakapagsalita si Qin Zuan, sinabi niya, ngayon alam ko na kung paano mo napatumba ang isang tirahan ng klase ng emperador. Talagang nagulat ka sa mga inaasahan ng kapangyarihan ng mga tao. Mas mahusay at mas malakas ka kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ngumiti ng mainit si Hansen bilang tugon, at sinabi, kapag nakakuha ka ng mas maraming Geno Point, Gene Lock, at kaluluwa ng hayop, ang iba ay natural na darating. Tiyak na kaya nating lahat ang mga ganyang gawa. Umiling si Qin Zuan at hindi na nagsalita pa. Alam niyang malakas siya, ngunit halos parang naligaw siya sa tunay na lakas na kanyang nakuha. Nakakagulat kung gaano siya kalakas. Nang unang dumating si Hansen sa unang santuwaryo ng Diyos, hindi niya alam kung ano ang isang nilalang. Si Qin Zuan ang taong nangunguna sa kanya. Ngunit ngayon, naiwan si Qin Zuan sa alikabok. Siya ang taong masyadong mabilis at masyadong malayo ang narating. Habang iniisip ang nakaraan, hindi niya maiwasang mamula. Sabi ni Hansen, may mga malalakas na espiritu sa likod, o sa halip ay sa palikpik, ng hari ng isda. Mas mabuting iwasan natin sila at hindi natin sila ipaalam sa ating presensya. Ano man ang iyong sabihin, sagot ni Qin Zuan. Pumunta si Hansen sa tuktok sa pamamagitan ng ibang daan. Ginawa niya iyon para matiyak na hindi makikita ni Yaksha ang dalawa. Sa daan, pinatay ni Hansen ang ilang banal na nilalang para sa kanya, para makakuha siya ng ilang banal na Geno Point at mauna. Ang mga mas mababang antas ng Geno Point ay maaaring palaging punan sa ibang pagkakataon, at pagkatapos ng ilang pagpatay, mayroon na siyang mas maraming karne ng banal na nilalang kaysa sa makakain niya sa anumang makatwirang oras. Habang pinapanood niya si Hansen na pinapatay ang mga nilalang ng napakabilis, hindi maiwasang isipin ni Qin Zuan, masyadong malakas ang lalaking ito. Kung susubukan kong abutin siya, magkakaroon ako ng maraming gagawin. Nakakuha si Qin Zuan ng maraming banal na Geno Point sa loob ng maikling panahon. Nakatanggap siya ng ilang tulong sa pangalawang santuwaryo ng Diyos, ngunit wala itong maihahambing sa ganitong uri ng pag-level up ng kapangyarihan. Binigyan din siya ni Hansen ng ilang mutant at banal na kaluluwa ng hayop para makatulong siya kung gusto niya at harapin ang mga mas mahina ng mag-isa. Ngunit nang makita niya si Hansen na madaling nakapatay ng napakaraming mataas na antas na nilalang, nang siya naman ay nagtagumpay sa mas mababang uri, nawala sa kanya ang pakiramdam ng tagumpay at tagumpay. Pinino ni Hansen ang Life Geno Essence ng Abyssal Beast, at kasama ang Life Geno Essence ng Ice Wolf God, nakarating siya sa kabuoang 81 Super Geno Point. Kahit hindi pa siya puno, ang kanyang katawan ay halos kasing lakas at kapangyarihan ng isang super nilalang. Nakakahiya lang na hindi makasabay ang kanyang Dangshan Sutra sa mabilis na pagtaas ng kapangyarihan ni Hansen. Mabagal ito, kung ikukumpara. Talagang hinahangaan ni Hansen si Dangshan Z. Mahirap pag-aralan ang Dangshan Sutra, at para kay Dangshan Z na pag-aralan ito hanggang sa makalampas siya sa vacuum, naisip ni Hansen na dapat siyang may kapangyarihan ng isang halimaw. Ipinagmamalaki ni Hansen ang kanyang mga talento, ngunit sa tingin niya ay mas mahina pa rin siya kay Dangshan Z kapag inihambing niya ang kanyang sarili sa lalaki. Ang mga nagtatagumpay ay laging may tulong para maging mas mahusay, at gusto rin ni Hansen na gawin iyon. Walang ibang super nilalang sa daan, kaya kailangan niyang maghintay ng ilang sandali para sa isa pang pagkakataon.
Pagkatapos ng kalahating buwan ng paglalakbay, nakarating sila sa bundok. Doon, nakita nila ang malaking talon na parang dragon. Dahil sa ibang daan ang tinahak ni Hansen, hindi pa nakakarating ang hari ng isda. Ayaw lumapit ni Hansen, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-ikot-ikot at maghanap ng magandang kuweba para itago. Nang dumilim, sinuot ni Hansen ang kanyang nightcloak at lumabas sa ligtas na kuweba. Hindi niya alam kung nakarating na ba si Yaksha, ngunit pagkatapos maghanap buong gabi, hindi pa rin niya nakikita ang mga espiritu. Ngunit ang natagpuan ni Hansen ay isang super nilalang na naninirahan sa malapit na lawa. Hindi na niya kailangan ang kanyang Dangshan aura para maramdaman ito. Wala rito ang hari ng isda, pero ibig bang sabihin nito na gusto rin ng ibang mga super nilalang na nagwawala ang baging? Nagtataka si Hansen. Bumalik ulit si Hansen sa kuweba, at doon, hinintay niya ang pagdating ng hari ng isda at Yaksha. Pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos magdilim, isang kakaibang ingay ang narinig mula sa lawa. Parang may nagbukas ng lata ng soda sa tabi mismo ng kanyang tainga. Iniwan ni Hansen sina Little Angel at Bauer, na may tagubili na protektahan si Chin Zuan. Suot ang kanyang nightcloak, palihim siyang bumaba para makita kung ano ang nangyari. Kabanata 1262. Nakatayo si Hansen sa isang bangin na nakatanaw sa lawa. Sa gitna ng tubig, nagsimulang lumitaw ang mga bula. Nang makarating sila sa ibabaw ng tubig, sumabog at kumulo ng husto. Parang pagbubukas ng isang mahigpit na naiiling na lata ng soda. Lalabas na ba ang super nilalang sa lawa? Hula ni Hansen, habang pinagmamasdan ang mga bula. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay na mangyari ang isang bagay, wala namang nangyari. Patuloy na lumitaw ang mga bula, at hindi nagtagal ay naging isang makapal na bula. Parang kumukulo ang lawa na parang bulkan. Ano ba ang ginagawa ng super nilalang na ito? Naisip ni Hansen. Nararamdaman ng Dangshan aura ni Hansen ang paggalaw ng isang bato malapit sa lawa. Tiningnan ito ni Hansen gamit ang kanyang normal na paningin, at nakita niya ito. Mayroong isang bato, at parang magic, gumugulong ito pababa patungo sa nagngangalit na tubig ng lawa. Nagtaka si Hansen kung bakit nagsimulang gumalaw ang bato sa sarili nitong. Ang malaking bato ay hindi masyadong mabilis na gumagalaw, at medyo banayad ang pagdating nito. Ngunit ng mga 2 metro na ang layo nito mula sa dalampasigan ng lawa, huminto ito. Sinuri ni Hansen ang daanan nito, at walang bakas o marka sa lupa na dinaanan ng bato. Ang bato ay parang malaking bato. 10 metro ang taas nito at 6 na metro ang diametro. Malukat-lukot ito, at ang pagmamasid dito mula sa malayo ay nagbibigay ng ilusyon ng isang maliit na burol na nag-aangat ng mga pusta at lumilipat ng lokasyon. Sa gitna ng pagkalito ni Hansen tungkol sa kakaibang pangyayaring ito, napansin niya ang isang butas sa loob ng malaking bato. Ang diametro nito ay isang solidong 1 metro sa bawat anggulo. Hindi niya ito napansin noong una, at naniniwala siyang kakalabas lang nito. Parang isang hatch, o parang pinutol mula sa orihinal nitong istruktura. Hindi nagtagal, may isang bagay na lumabas mula sa butas. Isang malaking pulang palaka, kaliskis mula ulo hanggang paa. Sa ulo nito, may suot itong pulang palayok na parang korona. Kakaiba ang accessory na nakikita na nakasuot sa isang palaka. Naghahanap ba ito ng tubig? Habang tinatanong ito ni Hansen sa sarili, bumalik ang kanyang mga mata sa butas na pinagmulan ng palaka. Kakaiba, wala na ito. May kakaibang bagay na nagluluto, tiyak na. Ginawa ni Hansen ang kanyang sarili na komportable sa isang posisyon na medyo nakatago at maingat na nanood. Ang palaka ay isang super nilalang, tiyak na. Habang nasa tabi ng tubig ng lawa, bumukas ang pulang palayok sa ulo nito. Tiningnan ito ni Hansen, at noon niya nakita ang ilang mga mata na nakatingin pabalik sa kanya. Ngunit kasalukuyang nakasuot si Hansen ng nightcloak, kaya walang pagkakataon na makita siya. Mula sa palayok, lumitaw ang tatsulok na ulo ng isang ahas. Bagamat maaaring mukhang hiwalay ang palayok, at parang accessory ng palaka, bahagi pala ito ng nilalang. Nakakalito para kay Hansen na makita. Ngunit ang ulo ng ahas na nakikita niya ngayon ay kasing kakaiba. Ito ay binubuo ng mga buto, at wala man lang itong dila para magingay at manginig ng may galit na kasamaan. Ngunit may mga pangil pa rin ito, at ang mga mata ay pulang hiyas ng isang masamang ilaw. Nang lumabas ang ahas at nagpakita ng higit pa sa sarili, nakita na ang natitirang bahagi ng katawan nito ay pareho. Halos isang ahas na kalansay. Ang ulo ng ahas ay mukhang kasing laki ng palayok, ngunit ang buong katawan ay dapat na 6 na metro ang haba, hindi pa banggitin ang malapad nitong katawan. Paano nagkasya ang lahat sa loob ng palayok sa ulo ng palaka ay isang palaisipan. Gumapang ang ahas sa paligid ng palaka, at pagkatapos ay parang nagbigay ang palaka ng utos na pumasok sa lawa.
Walang pag-aalinlangan, sinunod nito ang utos at nagsimulang lumangoy patungo sa gitna ng lawa. Ang mga bula sa lawa ay hindi mukhang nakakapinsala at walang problema ang ahas habang lumalangoy. Nagbigay ng isa pang utos ang Poloka sa ahas, at pagkatapos nito, nagsimulang sumisid. Kaya, si Mr. Bonesnake ay dapat na isang especially iya. Pero sino ang tunay na puppet dito? Ang Poloka ba ay nasa sarili nitong kagustuhan, o siya ba ay isang gun para sa iba? Nag-isip si Hansen. Bigla, mayroong pagsabog ng mga bula. Ang tubig sa lawa ay nagkagulo. Pagkatapos nito, bumalik ang mga bagay sa halos normal. Nagpatuloy ang mga bula sa kanilang orihinal na bilis at kumalma ang mga tubig. Blurg. Nagdere ng dugo ang Poloka, at sa gulat, nagsimulang umatras palayo sa tubig. Gusto ng Poloka na makarating sa batong pinagmulan nito, ngunit may isang bagay na lumabas mula sa lawa at hinuli ang Poloka. Sinubukan ng bagay na ibalik ito sa loob. Nagpumiglas ang Poloka, at nahukay ang mga kuko nito sa lupa. Nabali ang mga kuko sa ilalim ng hila ng napakasiglang anino. Sa mahaba, nakakakilabot na mga marka sa lupa para sa isang wake, hinaila ang Poloka patungo sa madilim na kalaliman ng lawa. Kitang-kita ang pagpupumiglas ng Poloka sa ilalim ng tubig at nagalit ang lawa bilang tugon. Hinihila ito ng malalim. Nang biglang tumahimik ang lahat, isang nakakatakot na ambon ang nagkulay pula sa ibabaw ng lawa. Nagulat si Hansen sa kanyang nasaksihan. Ang Poloka ay isang super nilalang, ngunit madali itong napatay. Anumang halimaw na naninirahan sa lawa ay dapat na napakasigla upang gawin ang ganyang bagay. Kabanata 1263. Matapos hilahin ang Poloka pababa sa madilim na kalaliman ng lawa, muling gumalaw ang malaking bato. Sa pagkakataong ito, gamulong ito palayo sa tubig. Halos 1 metro lang ang narating nito bago muling lumitaw ang anino. Hinuli nito ang bato at sinubukang hilahin pabalik. Ngunit masyadong mabigat ang bato para madali itong maigalaw. At habang nagpupumiglas ito, sa wakas ay nakita ni Hansen ng malinaw ang palaisipan na naninirahan sa lawa sa lahat ng oras na iyon. Parang braso ito, ngunit lahat ay nakabalot sa tanso. Hindi gaanong kaiba sa isang ahas, maliban sa ulo. Nang lumabas ito para abutin ang malaking bato, nagpakita ito na hindi bababa sa 100 metro ang haba. Sinubukan ng bato ang lahat ng makakaya nito para makawala, ngunit unti-unti itong bumigay. Malapit na itong hilahin. Nang 2 metro na ang layo ng bato mula sa gilid ng tubig, isang pagsabog ng bato ang narinig habang tumataas ang malaking bato mula sa lupa. Ang malaking bato ay naging isang golem at may mga tao sa likod nito. Si Yaksha at Blood River King ba ang nasa ibaba? Nagtatago ba sila sa loob ng bato sa buong panahong ito? Nakita ni Hansen sina Yaksha at Blood River King sa ibaba, ang huli ay nakasuot ng kanyang pirma na pulang baluti. Mayroong isang 6 na braso na halimaw kasama nila, at tumakbo ito at ang 2 espiritu habang ang golem ay nanatili upang pigilan ang ahas habang tumatakas sila. Inatake ng itim na anino mula sa lawa ang golem ng may mas malaking galit. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang isa pang itim na anino. Pumunta ito sa 3 nagtangkang tumakas. Ginamit ni Yaksha ang kanyang mga pakpak upang maiwasan ang unang pag-atake. Nagawang umiwas sa pag-atake sina Blood River King at ang 6 na braso na unggoy. Ngunit sa susunod na segundo, marami pang itim na ahas na parang anino ang lumabas mula sa lawa. Inilabas ni Yaksha ang kanyang Black Feather Dagger, habang hinugot ni Blood River King ang kanyang espada para salakayin ang anumang humahabol sa kanila. Isang tunog ng metal ang narinig tuwing nagpuputol sila sa mga itim na ahas. Dagdag pa rito, ang kanilang mga armas ay hindi sapat na malakas para putulin ang mga ito. 2 hari ng espiritu at 2 super nilalang ay nahuli ngayon, habang mas marami pang halimaw ang lumitaw upang alisin ang kanilang kakayahang tumakas. Hindi tumigil ang golem sa paglaban sa kakilakilabot na kaaway, at nagawang tumayo ng matatag at hindi mahayla sa lawa. Ngunit hindi nagtagal, mas marami pang itim na anino ang lumitaw. Isang mas malaking grupo ng itim na banta ang humawak dito, itinapon ito sa lupa, at hinayla ito sa dalampasigan. Hinayla ang golem sa lawa, at nang makita itong hilahin ng ganoon, hindi maiwasang makaramdam ng panginginig si Hansen. Nakakagulat na tanawin ang makita. Ano ba ang bagay na ito sa mga santuwaryo? Hindi kayang labanan ito ni Yaksha at Blood River King. Maswerte ako na hindi ako nagtangkang lumapit, naisip ni Hansen. TZ. Habang naglalaban sina Yaksha at Blood River King, ang 6 na braso na unggoy ang susunod na nahuli. Hindi nito kayang labanan ang lakas ng hila, at agad itong hinayla palayo at pababa sa lawa. Nagalit si Blood River King nang makita na ang 3 super nilalang na kanyang dinala ay napatay.
Lahat sila ay hinayla sa lawa ng isang nakakatakot na halimaw. Pinag-initan niya ang kanyang sarili para makipaglaban bilang parangal sa kanyang mga napatay na nilalang, ngunit sa sandaling iyon, nagawang magtipon ng lakas si Yaksha para putulin ang halimaw at magbukas ng daan para makatakas. Tumakas! Sigaw ni Yaksha. Mabilis na nakabawi ang halimaw, at hinuli nito ang kanyang braso. Pagkatapos, marami pang iba ang gumawa. Hinayla nila siya sa lawa. Naantig si Blood River King sa kanyang tila bayanihan na sakripisyo, kaya sinunod niya ang utos at tumakas. Hinayla si Yaksha sa lawa, at nang magawa na iyon, bumalik ang kapayapaan sa lupain. Kumunat ang noo ni Hansen, naniniwalang may mali. Hindi ang uri ng tao si Yaksha na handang magsakripisyo sa sarili, lalo na kung para lang iligtas ang iba. Isa rin siya sa 8 general, kaya walang paraan na madali siyang mahayla. Habang iniisip ni Hansen ang nakakalito na pangyayaring iyon, may isang bagay na lumutang sa ibabaw ng lawa. Naningkit ang mga mata ni Hansen para makita ng malinaw, at napansin niyang isang tansong estatwa ito. Mukhang tansong screen ito, ngunit nang lumutang ito ng kaunti, at nakakuha si Hansen ng mas mahusay na pananaw, napagtanto niyang isang tansong trono pala ito. Ang buong trono ay pinalamutian ng maraming disenyo. Ang upuan ay binubuo ng maraming tansong ahas na parang figure. Hindi alam ni Hansen kung gaano karaming ahas ang magkakaugnay para maitayo ito, ngunit malinaw na kumakatawan ito sa mga ahas na lumitaw para salakayin ang grupo kanina. Mukhang gawa sila sa tanso kaya't hindi sila gumagalaw, ngunit nagsimulang gumalaw sila. At parang itinutulak nila ang trono sa ibabaw ng tubig. Isang babaeng espiritu ang nakaupo sa itaas nito, isa na nakasuot ng itim na damit. Mahaba at masarap ang kanyang mga binti, isang highlight ng paningin sa kanya, nakaupo sa trono. Mahaba ang kanyang itim na buhok na naglalarawan sa kanya bilang isang femme fatale. Mukhang malamig at walang awa. Dinala ko sa iyo ang 3 super nilalang, nakita mo. Dapat kitang tulungan na kunin ang Aquavine. Lumabas si Yaksha mula sa tubig na nagsasalita sa babae ng magalang at nakakasakit na tono. Kabanata 1264. Naunawaan na ngayon ni Hansen na nilalaro ni Yaksha si Blood River King na parang violin. Ang kanyang pakikipagtulungan ay isang kumpletong kasinungalingan mula pa sa simula. Gusto lang niya ang mga super nilalang ni Blood River King, at matagumpay niyang nakuha ang mga ito. Kawawang Blood River King. Akala niya talaga na may utang na loob siya kay Yaksha. Alam na ngayon ni Hansen na hindi dapat maliitin ang katalinuhan ni Yaksha. Sumagot ang malamig na babaeng espiritu kay Yaksha ngayon, na nagsasabi, kinikilala at pinahahalagahan ko ang tulong na ibinigay mo, ngunit hindi sapat ang 3 super nilalang para masiyahan ang gutom ng Serpent Throne. Napakaatubili ni Blood River King, at sa kabila ng pagpupumilit ko sa kanya sa lahat ng oras na iyon, 3 lang ang nakumbinsi kong dalhin, depensa ni Yaksha. Sumagot ang babaeng espiritu, na nagsasabi, naiintindihan ko. Gayunpaman, marami ka nang dinala sa akin sa paglipas ng panahon. At kapag dumating ang lumilipad na isda, sa sandaling mapatay ko ito, dapat matugunan ko ang mga kinakailangan para hamanin ang Aquavine. Kung magtatagumpay ako, makukuha mo ang iyong gantimpala pagkatapos. Salamat, aking pinakamabait na ginang. Lumuhad si Yaksha, na parang nasa kanyang serbisyo. Saliksikin ang daluyan para sa lokasyon ng isda. Hanggang sa dumating ito, kailangan kong bumalik para magpahinga, sabi ng babaeng espiritu. Opo, ginang. Yumuko si Yaksha at pagkatapos ay nagtungo pababa sa daluyan. Nagulat si Hansen sa kanyang nasaksihan. Kung totoo ang sinabi niya, mukhang nagawa ni Yaksha na makuha para sa kanya ang higit pa sa 3 super nilalang na iyon. Pero sino ba ang babaeng espiritu na ito? Dapat siyang isang empress, kung kaya niyang masunod si Yaksha. Wala ni isang ideya si Hansen kung sino ang kanyang posibleng makakaharap ngayon. Naisip ni Hansen ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Yaksha, at naisip niyang ang espiritu ay isang kapansin-pansin na kaaway. Matalino at mapanlinlang si Yaksha, kasing lakas at kapangyarihan niya. Nagawa pa niyang lokohin si Jiang Yin. Kung ang kanyang nakaraang pag-uugali ay isang gabay, naisip ni Hansen na malamang na hindi interesado si Yaksha sa babaeng espiritu ng lawa. Malamang na ginagamit lang niya ito, at ang kanyang pagluhod at mabait na mga salita ay para lang sa palabas. Hindi ko gusto ang katotohanan na papatayin nila ang hari ng lumilipad na isda. Kumunat ang noo ni Hansen. Plano ni Hansen na maghintay hanggang sa magsimula silang makipaglaban sa Aquavine bago makialam. Ngunit ngayon, kung gusto niyang iligtas ang hari ng lumilipad na isda, kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili ng mas maaga kaysa sa gusto niya. Pagkatapos ng lahat, walang pagkakataon na makikipaglaban si Hansen sa peste na si Yaksha, isang empress, at anumang higanti na si Aquavine, ng mag-isa.
Ang pakikipaglaban sa tabi ng hari ng isda ang kanyang tanging pagkakataon. Kung gusto niya ang prutas o anumang ibang kayamanan na maaaring naghihintay, kailangan niyang maging kaalyado ang isda sa pagsisikap na iyon. Pagkatapos ay pinag-isipan ni Hansen ang kanyang isipan, na sinuri ang maraming paraan na maaaring mailigtas niya ang hari ng isda mula sa bitag na naghihintay dito. Ngunit habang nag-iisip siya, napansin niya na ang isa sa mga ahas ay naglipat ng trono sa dalampasigan. Ginawa niya ito sa loob ng maikling panahon. Umupo ang Empress sa trono, at ang kanyang ekspresyon at posture ay nagmumungkahi na ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, at malalim ang kanyang pag-iisip. Maraming gumalaw ang mga ahas, ngunit matatag ang trono habang nakaupo siya. Gumigiling sila na parang mga malilimutin na galame. Ang trono ay dinala ng mas malayo sa dalampasigan, pataas sa bangin ng isang bundok. Papunta na ang hari ng isda. Saan siya pupunta? Si Hansen, na nakasuot pa rin ng nightcloak, ay naglakas loob na sumulong para makita kung ano ang ginagawa niya. Ang Empress ay umaakyat sa bundok na tiyak na pupuntahan ng hari ng isda. Niloloko ba niya ang manloloko? Niloloko ba niya si Yaksha, na pinaalis siya para makuha niya ang prutas para sa kanyang sarili? Habang sumusunod si Hansen, mas marami siyang nakita at mas marami niyang nasuri ang kakaibang pangyayaring ito, na pagtanto niyang mali siya. Huminto ang trono sa harap ng bundok. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi ng malakas, talaga bang mananatili kang nakatago sa anino? Dapat kang lumabas at batiin ako tulad ng isang lalaki. Isang biglaang pagkabigla ang naramdaman ni Hansen, at naisip niya sa kanyang sarili, alam niyang sinusundan ko siya. Akala ko walang makakapansin sa akin habang suot ko ang nightcloak. Ang takot ang naging namamayani na emosyon na naramdaman ni Hansen ngayon, ngunit habang nagtatagal ito, isang pinto ng bato ang nagpakita sa bangin. Sa likod nito ay tila isang medyo malalim na kuweba. Nakaramdam si Hansen ng malaking kaluwagan na dumadaloy sa kanya na parang alon, at nakakaaliw niyang sinabi sa kanyang sarili, "Phew. Hindi ako ang kinakausap niya. Ang nightcloak na ito ay nakatulong sa akin na patayin ang isang emperador dati, kaya't makatuwiran na hindi ako mapapansin ng kahit siya." Tiningnan ni Hansen ang loob ng kuweba at napansin niyang madilim sa loob. Ang trono ay nasa harap pa rin ng kuweba, at dito, sinabi ng Empress, na pagdesisyonan mo na ba ang alok na ipinakita ko sa iyo. Isang kakaibang ingay ang narinig mula sa kuweba, parang metal na nakakiske sa bato. Naisip ni Hansen ang isang nilalang na nakakidena sa dilim. At anumang ito, nag-iingay ang mga kedena at pinapalo ang mga ito sa bato. Wala nang sinabi ang Empress. Naghintay siya sa labas ng kuweba ng tahimik. Lumakas ang tunog ng mga kedena na nagmumungkahi na papalapit na ito. Sumandal si Hansen, sabik na makita kung ano ang lalabas sa kuweba. Talagang gusto niyang makita. Ang ingay ng mga kedena ay nasa pasukan na ngayon, at may isang bagay na handa ng lumabas at magpakita. Nang ipakita ng liwanag ng buwan ang hindi nakikita, nagulat si Hansen. Isang lalaki ito. Ang kanyang mga damit ay naglalaglag, at ang kanyang buhok ay mahaba at marumi. Tinakpan nito ang karamihan sa kanyang mukha, na hindi pinapayagan na makita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. May mga posas na nakakabit sa bawat isa sa kanyang mga paa at kamay, at ang mga kedena ay naglalabas ng isang masamang tunog kapag gumagalaw siya. Ang mga kedena ay lumulutang sa likod ng lalaki, na umaabot pabalik sa madilim na sulok ng kuweba. Nilikha ang mga ito gamit ang parehong material na bumubuo sa trono ng Empress. Ngunit ang pinakakagulat na bagay sa buong pangyayaring ito ay ang lalaki ay isang tao. Bakit nakakedena ang isang tao dito? Ano kaya ang gusto niya sa kanya? Kumunat ang noo ni Hansen, na nakatingin sa kalat na lalaki. Ano ang iyong desisyon? Tutulungan mo ba ako? Parang nagbibigay ng ultimatum ang Empress sa bilanggo. Kabanata 1265. Nagulat si Hansen. Ang mga emperador sa pangatlong santuwaryo ng Diyos ay nasa isang antas na mas mataas kaysa sa iba na naninirahan sa kaharian, at alam nila ito. Ngunit kakaiba, ang Empress na ito ay dumating upang magalang na humingi ng tulong sa lalaki isang tao. Talaga bang tao siya? Naisip ni Hansen na medyo hindi kapanipaniwala para sa isang espiritu na klase ng emperador na kumilos ng ganoon sa harap ng isang tao. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo sa kalangitan sa gabi at sinabi, "Matagal na panahon na mula nang huling makita ng aking mga mata ang buwan." Kumunat ang noo ng Empress, na malinaw na mas nag-aalala sa pagtanggap ng sagot sa kanyang tanong. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinaling ng lalaki ang kanyang tingin sa Empress. Tinanong niya, "Nasaan ang gusto ko?" Sumagot ang Empress, na nagsasabi, "Ang aqua fruit ay nasa bingit ng pagkahinog." "Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Nasaan ito?" Muling tanong ng lalaki.
Sabi ng Empress, ito ang iyong huling pagkakataon, kaya sagutin mo ako. Tumawa ang lalaki at nagalit. Mali ka, ito ang iyong huling pagkakataon. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Nakakatuwang sorpresa iyon dahil ang iyong uri ay isang beses lang nabubuhay. Kumunat ang noo ng Empress. Nagbago ang mukha ni Hansen na kinukumpirma na ang lalaki ay talagang isang tao. Wala nang alinlangan tungkol doon. Sumagot ang lalaki na nagsasabi, "Oh, natatakot ako sa kamatayan. Ngunit alam ko rin na hindi mo ako hahayaang mamatay." Nainggit ang galit ng Empress sa sinabi lang ng lalaki, at ang galit ay agad na nag-alab sa kanyang mukha. Ang mga ahas sa ilalim ng upuan ay nakahanda, handang salakayin ang baliw. Ngunit hindi siya nag-aalala. Nakatayo siya kung nasaan siya, nakatingin mismo sa Empress na parang nag-aanyaya sa kanilang mga pag-atake. Gumapang pasulong ang mga ahas na naghihingalo. Ngunit pagkatapos, itinaas ng Empress ang kanyang kamay at nagsinyas na hayaan siyang mag-isa. Sige, maaari mo itong makuha. Ngunit kapalit ito ng aqua fruit, sabi ng Empress. Sige, hindi nagulat ang lalaki. Kinaway ng Empress ang kanyang kamay, at pagkatapos ay lumitaw ang isang tansong susi sa hangin at lumipad patungo sa bawat kandado sa mga posas ng lalaki. Isa-isa, nahulog sila at pinalaya siya mula sa kanilang malamig, malupit na pagkakahawak. Hindi mukhang nasasabik ang lalaki sa kanyang paglaya mula sa pagkakabilanggo. Kalmadong naglakad lang siya patungo sa lawa. Maaari kitang ikulong muli, kasing dali ng paglaya ko sa iyo. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin, sabi ng Empress. Patuloy na naglakad ang lalaki, sinasabi sa kanya, huwag kang mag-alala, ako ay mula sa Blue Blood Special Forces. Sa iyo ang aqua fruit, huwag kang matakot. Nagsimulang gumalaw ang mga ahas sa ilalim ng trono, habang sinusundan niya ito patungo sa lawa. Nagulat si Hansen sa kanyang narinig, at naisip niya sa kanyang sarili, mula siya sa Blue Blood Special Forces. Kung nakakulong siya doon ng 100 taon, marahil may pagkakataon na alam niya tungkol kay Han Jingji. Ang Blue Blood Special Forces ay isang unit ng militar ng alyansa. Kung siya nga ang sinasabi niya, hindi makatuwiran kung bakit kumilos ng ganoon ang Empress sa harap niya. Hinihiling ng Empress sa lalaki na kunin ang prutas para sa kanya, na parang siya ay napakatalino at nagawa para sa ganoong gawain. Baliw ito. Habang naglalakad ang lalaki, tinanggal niya ang mga piraso ng mga lumang damit na patuloy na nakakapit sa kanyang katawan. Nagulat si Hansen na hindi gaanong mukhang kalat ang lalaki nang habarin siya. Ang lalaki ay napunit na may malalaking kalamnan na hindi maiwasang puhangan ni Hansen. Mukhang sapat na ang lakas ng lalaki para patayin ang anumang bagay. Ngunit ang medyo kakaiba ay ang mga daluyan ng dugo sa pagitan ng kanyang mga kalamnan ay asul sa halip na berde. Pumasok ang lalaki sa lawa at naghugas ng sarili. Gamit ang kanyang mga kamay at mga kuko, nagpagupit din siya. Ngayon, nakikita na ni Hansen ang hitsura ng kanyang mukha. Malakas at mapagmataas ang mukha ng lalaki. Ang kanyang mga tampok ay hinubog sa isang paraan na nagpapalabas ng pagkalalaki. Kung makikita siyang naglalakad sa mga kalye, naniniwala si Hansen na mababasa ang mga babae sa pagtingin lang sa kanya. Nakaupo ang Empress sa kanyang trono habang lumalabas siya sa lawa, hubad at nakalantad. Pinanood ni Hansen ang kanyang pagkalalaki na malakas na nag-ugoy mula kaliwa pa kanan sa bawat hakbang. Kumunat ang noo ng Empress at itinapon ang Geno armor sa harap niya. Sinuot ito ng lalaki at pagkatapos ay umupo. Tumingin siya sa lawa at sinabi, ang tanging paraan para maging mas mahusay ito ay kung may inumin tayong parehong maibabahagi. Pog! Nag-ungol ang Empress. Umupo lang sila, pinapanood ang tanawin mula sa pampang ng lawa ng magkasama. Lumipas ang isang tagal ng panahon nang walang ginagawa ang alinman sa kanila. Dapat silang naghihintay na dumating ang isda. Dahil sa mga posibilidad na laban sa kanya, at ang Empress ngayon ay mayroon ng ibang, mistikong tao sa kanyang panig, hindi nagustuhan ni Hansen ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay. Gusto ni Hansen na pumunta sa ibaba ng daluyan at tingnan kung maaari niyang pigilan ang hari ng isda na dumating. Kahit na hindi dumating ang hari ng isda, hindi ito magkakaroon ng ibig sabihin. Malamang na makuha pa rin ng Empress ang prutas na kanyang hinahanap. Ang pagsisikap na iligtas ang buhay ng hari ng isda at pakikipaglaban sa tabi nito ang tila pinakamagandang pagkakataon na magtagumpay ni Hansen. Habang sinusuri ni Hansen ang kanyang mga opsyon, nagsimula siyang makarinig ng paggalaw mula sa ibaba ng daluyan. Nakita niya ang isang gintong liwanag, at nasa unahan nito, si Yaksha. Tumatakbo siya pabalik, at isang kakaibang tingin ang dumaan sa kanyang mukha nang mapansin niya ang tao na nakaupo sa tabi ng Empress. Yumuko si Yaksha at sinabi, narito na ang hari ng lumilipad na isda. Kabanata 1266.
Alam na ngayon ni Hansen na huli na para pigilan ang nangyari, kaya mabilis niyang sinubukang isipin kung paano niya matutulungan ang hari ng isda. Mabilis na papalapit ang liwanag ng presensya nito, at nagkagulo ang tubig habang papalapit ito. Kailangan mo bang lumayo? Tanong ni Yaksha sa Empress. Sabi ng Empress, manunood ako. Papatayin ba natin ito? Naisip ni Yaksha na papatayin nila ang lumilipad na isda sa sandaling dumating ito. Hindi pa. Hayaan nating maglaban muna ang isda at ang baging. Kapag nagmukhang delikado ang alinman sa kanila, papasok tayo at lilinisin ang gulo. Ibinigay ng Empress sa kanila ang plano ng aksyon. Wala nang sinabi si Yaksha, ngunit malinaw na parang naiinis siya sa presensya ng tao na nakaupo ng comfortable sa tabi ng trono. Gusto sana ng Empress na habulin ang lumilipad na isda noong una, kaya naisip niyang may ginawa o sinabi ang tao para baguhin ang kanyang isip. Hindi alam ni Yaksha kung sino ang lalaki, at bagamat tumunog ang mga sirena sa kanyang ulo na nag-uudyok sa kanya na gumawa ng isang bagay, wala siyang ginawa. Ayaw niyang magalit o magalit ang Empress sa isang oras na kasing halaga ng ganito. Dumating ang isda sa lawa at tumingin sa Empress. Maingat na tiningnan ng hari ng isda ang madla, at mukhang nagalit siya sa kanilang presensya doon. Nagsimulang umikot ito sa lawa, at wala nang iba pa. Nagsisimula ng maglaho ang gabi sa puntong ito, at malapit ng itaas ng araw ang ulo nito sa abot tanaw. Kapag nangyari iyon, magiging walang silbi ang nightcloak. Nagtago si Hansen sa kagubatan at sinubukang itago ang kanyang pandama. Kapag bukas ang kanyang 7 gene lock ng Dangshan Sutra, magagawa ni Hansen na gayahin ang enerhiya ng maliliit na halaman. Naisip ni Hansen na ito ay isang walang kabuluhang biyaya noong una, ngunit sa isang panahon na tulad nito, napagtanto niya kung gaano ito kapakipakinabang. Maliban kung may makakakita sa kanya gamit ang kanilang mga mata, si Hansen ay isa pang palumpong sa siksik na ilalim ng kagubatan. Natatakot si Hansen na kapag nagsimula na ang labanan, ang kuweba na kanyang pinagtaguan dati ay maaaring gumuho. Kaya, hindi siya handang magtago doon. Ang pagtatago sa kagubatan ay isang mas mahusay na opsyon, at kahit na mahulog ang mga puno sa ibabaw niya, hindi sila masasaktan. Ang tumataas na globo mula sa silangan ay nagsimulang paliguan ang lupain sa kulay kahel na liwanag ng isang bagong araw. Ang talon ay parang isang pilak na dragon, ngunit pagkatapos, kakaiba, natuyo ito. At habang sumisikat ang araw, nagsimulang magkalat at maglaho ang mga ulap sa kalangitan. Kakaiba, nang huli akong narito, kahit na sa maghapon, nakikita pa rin ang mga ulap. At bakit tumigil na ang talon? Kumunat ang noo ni Hansen, nag-aalala sa kakaibang pagbabago ng mga pangyayari. Sa tuktok ng bundok, nakita ni Hansen ang isang lilang baging na parang dragon na gumigiling. Ang baging ay napakalaki, at napapalibutan ito ng mga buto ng mga nilalang na pinatuyo nito ang buhay sa pamamagitan ng pagsipsip. Napansin ni Hansen na may 7 baging sa kabuuan, bawat isa ay may aqua fruit. Ang mga prutas ay parang kampana, at kapag humihip ang hangin, maririnig ang pagring ng mga kampanang ito. Malaki rin ang bawat isa, hindi gaanong kaiba sa isang hilingan. Nang bigyang pansin ni Hansen ang bawat tumutunog na kampana, napansin niyang nagpapatugtog sila ng iba't ibang nota. Bigla, nakita ni Hansen ang mga engkantado na nagsimulang lumipad sa paligid ng mga prutas. Ang mga prutas ay mukhang napakabanal kasama ang mga engkantado na nakapalibot sa kanila na parang maliliit na anghel. Hindi kayang labanan ng lumilipad na isda ang tukso, kaya tumalon ito sa langit patungo sa lilang baging. Mabilis na gumalaw ang lilang baging. Parang isang palaso na letigo, itinapon nito ang sarili patungo sa hari ng lumilipad na isda. Mukhang gumaling ang hari ng lumilipad na isda mula nang huling subukan nitong makipaglaban sa baging. Ang katawan nito ay kumikinang ng maliwanag sa kulay ginto at ang ulo nito ay nakoronahan ng isang maluwalhating sungay. Sa isang iglap, tumalon ito sa gilid at naiwasan ang papasok na pag-atake. Nagawang umiwas ang lumilipad na isda sa bawat letigo na baging na nagtangkang makuha ito habang ginagawa nito ang mapanganib nitong pag-akyat. Pinagmamasdan ng Empress at ng tao ang hari ng isda. Pinanood ni Hansen ang hari ng isda na madaling umiwas sa mga baging, at napansin niyang 10 metro na lang ang layo nito sa pagkuha ng isa sa mga prutas nito. Ngunit bigla, nagsimulang lumipad ang mga engkantado patungo sa isda na parang isang kawan ng galit na bubuyog. Nagulat si Hansen. Noong una, naniniwala siyang ang presensya ng mga engkantado ay isang uri ng ilusyon. Totoo ang mga engkantado, at nasa paligid na sila ng hari ng isda. May dala ang mga engkantado na laso, at mukhang determinado silang itali ang laso sa paligid ng isda para mahuli ito. Mas marami pang mga laso ang lumitaw sa mga kamay ng mga engkantado para itali ang hari ng isda.
Ngunit ang mga kaliskis sa hari ng isda ay naging matutulis sa susunod na napatunayang sapat na para mapunit ang mga laso at makatakas. Ngunit hindi nabigo ang mga engkantado sa ganito, at mukhang masaya silang itaas ang mga bagay. Itinapon ang kanilang magandang hitsura, bawat isa sa kanila ay naging isang mini kalansay. Pagkatapos, lahat sila ay tumalon patungo sa hari ng isda. Kabanata 1267. Hindi napigilan ng gintong katawan ng hari ng isda ang pagsulong ng mga kalansay. Ang mga kalansay ngayon ay transparent at hindi kayang tamaan o hawakan man lang ng isda ang mga ito. Ngunit nang subukan nilang kagatin ang hari ng isda, nagawa nilang itusok ang kanilang mga ngipin sa laman nito at mapunit ang maliliit na piraso. Parang isang kawin ng maliliit na uod sila, lahat ay nagtitipon sa hari ng isda para nguyain ito hanggang sa mamatay. Habang nakakagat silang lahat, pinakulay nila ng dugo ang paligid. Gusto ng hari ng isda na alisin ang mga kalansay na nagtangkang kainin ito ng buhay, ngunit wala itong magagawa. Ang mga kaliskis nito ay walang magagawa laban sa mga kalansay na engkantada dahil naglalakad sila sa pagitan ng pisikal at supernatural. Hindi sila mahahawakan ng iba, ngunit maaari nilang hawakan ang anumang gusto nila. Halos tapos na ang isda. Ngayon na ba ang oras na dapat nating salakayin? Tanong ni Yaksha ng malakas. Mukhang walang pakialam ang Empress, at sumagot, huwag maliitin ang isang nilalang na may 10 bukas na gene lock. Mas malalakas sila kaysa sa iniisip mo. Alam ni Yaksha na hindi madaling patayin ang hari ng isda, at talagang sinusubukan niyang hikayatin ang Empress na umatake. Kung gagawin niya iyon, mahahanap niya ang kanyang pinakamagandang pagkakataon na ipagkanulo siya. Dahil hindi pa handang gumalaw ang Empress, wala nang magagawa si Yaksha. Bumalik siya sa katahimikan at naghintay. Bigla, umungal ang hari ng isda. Ang katawan nito ay nagsimulang lumiwanag na parang isang palatandaan ng gintong liwanag habang lumalaki ito. Ang malalaking kuko ay nakasuot sa mga paa na sumibol mula sa isda, habang ang buong katawan nito ay nagkaroon ng anyo ng isang dragon. Hindi nakakagulat na tinawag itong lumilipad na dragon na isda ni Yaksha. Nagulat si Hansen na nasaksihan ang pagbabagong anyo ng isda. Lumingon ang ulo ng dragon na nagpapaputok ng mainit na hangin sa mga kalansay na nakapalibot sa bagong anyo nito. Ang mga kalansay ay naging alikabok sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbogso na iyon. Pagkatapos, lumingon ang hari ng isda, handang lunukan ng prutas na matagal na niyang hinahangad. Patay na ang lahat ng mga engkantado sa paligid ng prutas, at ngayon ay walang pumipigil sa hari ng dragon na isda na ubusin ang kanyang hinahangad. Pagkatapos ay nagningning ng berde ang prutas na parang kampana. Biglang umungal ang hari ng dragon na isda at bumagsak paatras hanggang sa lawa sa ibaba. Habang bumabagsak ito, bumalik ang katawan nito sa anyo ng isang isda. Pang! Ang pagtama ng hari ng isda sa tubig ay lumikha ng mga ligaw na alon, habang ang dugo nito ay nagkulay pula sa mga nagngangalit na tubig ng lawa. Ano pang hinihintay mo? Ang pananalita ng Empress ay nakadirekta sa lalaki. Pagkatapos ay tumayo ang lalaki at lumapit sa natuyo na talon. Aakyat ang lalaki hanggang sa itaas. Nagulat si Hansen, at naisip niya sa kanyang sarili, hindi ba siya marunong lumipad? Paano nangyari iyon? Dahan-dahang umakyat ang lalaki sa mapanganib na bangin. Sino ba ang lalaking iyon? Tanong ni Yaksha. Siya ang kukunin ng prutas. Dapat kang pumunta at tulungan siya, utos ng Empress. Nanatili siyang nakaupo sa trono habang ito ay nagsimulang gumalaw patungo sa lawa. Pupunta siya sa hari ng isda. Natuwa si Yaksha na iniisip na may pagkakataon na siyang makuha ang prutas. Nag-aalala siya kanina. Kung kailangan niyang magnakaw ng prutas kasama ang Empress, mahihirapan siyang makuha ang isa. Kung ang tanging nakaharang sa kanya ay isang tao isang hindi marunong lumipad, sa puntong iyon walang talagang pumipigil sa kanya. Medyo kumpiyansa si Yaksha na makakakuha siya ng prutas na nilapitan lang ng hari ng isda. Na-trigger ng hari ng isda ang aqua gas, kaya hindi na ito banta. Nang makita ang Empress na papunta sa lawa, tinawag ni Yaksha ang kanyang mga pakpak at sumunod sa lalaki. Lumipad si Yaksha sa paligid ng lalaki na nagsasabi, inutusan ako ng Empress na tulungan ka. Paano mo planong maabot ang prutas? Hindi gusto ni Yaksha ang lalaki, ngunit dapat may dahilan kung bakit siya narito. Ang lalaki ay dapat mayroong isang bagay na gusto ng Empress, kaya gusto ni Yaksha na malaman kung ano talaga iyon. Patuloy na umakyat ang lalaki, na sinasabi lamang, aakyat ako dito, at pagkatapos ay aakyat ako doon. Aabutin ko ang prutas gamit ang aking mga kamay, at gamit ang aking mga kamay, kukunin ko ang prutas. Pagkatapos ay bababa ako mula doon, at bababa ako mula dito. Naisip ni Yaksha na nagkukwento siya ng kalokohan, ngunit ngumiti lang siya at sinabi, ang prutas ay isang mapanganib na bagay.
Paano mo eksaktong planong makuha ito? Sinabi niya sa akin na maaari ko itong kunin kasing dali ng pagkuha ko ng mansanas, sabi ng lalaki. Naiinis na si Yaksha sa lalaki, ngunit hindi niya ipinakita. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, well, kailangan mong magmadali. Kung ang prutas ay nagawang magtayo ng isa pang ulap ng gas para mailabas, ang pagkuha nito ay hindi magiging madali. Hindi mo ba nakikita na umaakyat ako ng kasing bilis ng kaya ko? Ngumiti ang lalaki. Hindi ka ba marunong lumipad? Naiinis na si Yaksha sa bilis ng pag-akyat ng lalaki. Hindi, sabi ng lalaki. Talagang nagulat si Yaksha. Nakakita ka ba ng mga pakpak sa aking likod? Wala, sabi ng lalaki. Well, maglaan ka ng oras sa pag-akyat sa batong ito na parang sloth. Pupunta ako ng maaga at kukunin ang prutas para sa ating empress. Pagkatapos ay umalis si Yaksha, pataas. Ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon. Ito ay isang ngayon o kailanman na sandali. Sa sandaling mahawakan niya ang isa sa mga prutas, maaari niyang itago ito at tumakbo. Hindi naisip ni Yaksha na mahabol siya ng Empress dahil sa kalamangan na makukuha niya. Nang bumagsak ang hari ng isda, palihim na pumasok si Hansen sa tubig para tingnan ang mga sugat nito. Sumisid si Hansen ng malalim at nang makalapit siya sa isda at makita ng malinaw, nagulat siya sa kanyang nakita. Kabanata 1268. Mayroong isang berdeng pine cone sa ulo ng hari ng isda. Nakabaon ito ng kalahati, at nagniningning ito ng isang nakakatakot na berde na parang ikatlong mata. Ang liwanag ay nagpulsate, at nang lumiwanag ang pine cone, nagdulot ito ng pag-ikot ng katawan ng hari ng isda. Hindi mukhang nakaranas ng malubhang suntok ang isda, ngunit tila hindi na ito makagalaw. Sumusuko ang isda sa tubig, at mabilis itong lumulubog. Iyon ba ang ibinuga ng prutas? Na-knockout siya, naisip ni Hansen, habang lumalangoy siya patungo sa isda, nayakap si Taya. Hindi kayang gumalaw ang hari ng isda, kaya sinubukan ni Hansen na alisin ang pine cone gamit ang kanyang espada. Dong! Tumama si Taya sa pine cone ngunit hindi nagtagumpay na masira ito. Sinaksak pa ito ni Hansen ng ilang beses, ngunit napatunayang mas matigas ito kaysa sa inaasahan niya. Kukunin ko na lang ito. Binuksan ni Hansen ang siyam na gene lock ng Blood Pulse Sutra, at nagpasilaw ito kay Taya ng isang nakakatakot na pula. Pagkatapos, pinag-ikutan ni Hansen ang pagkakalagay ng pine cone gamit si Taya. Kailangan niyang itusok ng malalim ang espada, at naririnig niya ang pag-crack ng mga buto ng hari ng isda habang ginagawa niya iyon. Mukhang nasasaktan ang hari ng isda kasunod ng paggamot ni Hansen, ngunit wala itong ginawang pigilan siya. Mas mainam para kay Hansen kung hindi magpupumiglas ang hari ng isda. Hinayla pabalik ni Hansen si Taya at nakita ang eksaktong lugar ng ulo na nakakabit sa pine cone. Sa lugar na iyon, may ilang puting linya na iginuhit sa berdeng bagay at sa nilalang, parang mga ugat ang mga ito. Sinimulan ni Hansen na putulin ang mga linya, at madali niyang nagawa itong hiwain. Tila mas mahina sila kaysa sa pine cone mismo. Nang masira ang mga ito, nanginginig ang pine cone at ang hari ng isda. Ang pag-ilaw ng pine cone ay naging mas madilim din, at mukhang humina ito. Patuloy na pinutol ni Hansen ang bawat ugat na makita niya sa pagsisikap na palayain ang pine cone mula sa noo ng hari ng isda. Ngunit ang bungo ng hari ng isda ay hindi biro. Napakahirap nito, at mahirap gawin iyon para kay Hansen. Nang halos kalahati na siya, tila maaapektuhan ang kanyang mapayapang gawain. Ang mga nilalang na ahas ay ipinakita ang kanilang pangit na mga mukha at papunta na sila. Ganoon kabilis. Alam ni Hansen na malapit nang dumating ang Empress. Pagkatapos, nagtago si Hansen sa likod ng malaking katawan ng hari ng isda at pinanood ang paglipad ng babae sa tubig sa kanyang trono. Napansin niyang siya lang ang naroon, at siya lang ang dumating. Naisip ni Hansen na maaari siyang magkaroon ng pagkakataon kung lalabanan niya siya at siya lang. Tiningnan ni Hansen ang Empress at pagkatapos ay tiningnan ang nakabaon na pine cone at kung gaano kalayo ang kailangan niyang puntahan. Pinili niyang huwag mag-atubili at na-activate ang kanyang Super King Spirit Mode, pagkatapos ay sinaksak niya ang noo ng hari ng isda. Itinusok ni Taya ang isang malalim, nakakapasong sakit sa ulo ng hari ng isda. Galing sa ibang direksyon ng Empress, kaya hindi niya nakita si Hansen na ginagawa ito. Pagkatapos, inutusan niya ang mga ahas na simulan ang pagkain ng hari ng isda. Nagmadali si Hansen sa gawa na napansin ang kanilang gutom na mga bibig na bumukas at pumunta sa isda. Dong! Nagawa ni Hansen na makuha ang pine cone mula sa ulo nito, ngunit maraming dugo rin ang lumabas. Nagising ang hari ng isda at agad na inikat ang katawan nito, na pinatalsik palayo sina Hansen at ang mga ahas. Nagulat ang Empress sa biglaang pagbabagong buhay nito dahil alam niyang mabuti na binuhusan ito ng prutas.
Tiniyak ni Hansen na gayahin ang enerhiya ng hari ng isda, kaya hindi mahihinala ang Empress na may ibang tao doon, at pinalayan nila ang isda mula sa hindi na ito makagalaw na estado. Ang hari ng isda, nang magising ito, nakita ang mga ahas at ang Empress na gustong kainin ito. Binuhusan niya sila ng isang maliwanag na gintong ilaw. Ang gintong ilaw ay parang laser, at pinanood ni Hansen habang papunta ito sa Empress. Hindi man lang kumurap ang Empress nang itulak ng isa sa mga ahas ang trono palayo, sa labas ng linya ng apoy. Pang! Pagkatapos ay tinamaan ng gintong ilaw ang buntot ng ahas, at nagdulot ito ng pagsabog ng buong lawa sa ganap na kaguluhan. Lumabas na si Hansen sa Super King Spirit Mode sa yugtong ito, at nasa labas na siya ng lawa, ligtas at maayos sa hangin. Lumapit siya sa kagubatan at ginawang katulad ng ibang halaman ang kanyang lakas ng buhay. Patuloy na lumabas ang mga nakakatakot na ingay mula sa magulong lawa, at ang mga tubig ay nagngangalit ng husto, parang umuulan para sa lahat ng nasa malapit nito. Nagtago si Hansen sa loob ng kagubatan, na pinapayagan ang kanyang sarili na mabasa. Sa ngayon, nakarating na sa kalahati ang pag-akyat ng tao. Gayunpaman, nasa tuktok na si Yaksha pagkatapos ng maikling paglipad pataas. Ang katawan ni Yaksha ay naglalabas ng itim na gas, at ang kanyang mga pakpak ay hindi gaanong kaiba sa isang diablo. Napansin ng prutas na inaabot ito ni Yaksha, at nagawa nitong magbomba ng isa pang ulap ng gas. Direktang tumama ito sa noo ni Yaksha. Nagulat si Yaksha dahil hindi niya inaasahan na makakapag-spray ito ng 2 beses. Sa kabutihang palad, handa siya. Sa sandaling makita ng kanyang mga mata ang isang aqualight, nagmadali siyang lumayo sa prutas. Ngunit hindi gustong hayaan ng liwanag na makatakas si Yaksha, at yumuko ito sa kalagitnaan ng hangin, lumingon upang tamaan si Yaksha sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos, ang mapanlinlang na espiritu ay nagsimulang bumagsak pababa sa bangin. Kabanata 1269. Hindi nakakagulat kung bakit ayaw silang kunin ng Empress mismo. Parehong nawasak ang hari ng isda at si Yaksha sa kanilang mga pagtatangka na makuha ito. Nagpapasalamat si Hansen na hindi niya sinubukang kunin ang prutas bago pa man ang iba. Ngunit kung hindi makuha ng Empress at ng mga super nilalang na nagwawala ang prutas, bakit niya paniniwalaan na kaya ng isang tao? Nagtago si Hansen sa kagubatan at nagsimulang maingat na pagmasdan ang lalaki. Napakabagal ng pag-akyat niya, at hindi sigurado si Hansen kung ang lalaki ay isang mahihinang umaakyat lang o sadyang nagpapabagal dahil sa takot sa naghihintay sa itaas. Patuloy pa ring nakikipaglaban ang Empress sa hari ng isda. Ngayon ay makikita siyang tumataas sa hangin na nakaupo ng matatag sa kanyang trono. Sa kabila ng pakikipaglaban sa tubig sa lahat ng oras na iyon, ang kanyang mga damit ay hindi mukhang basa. At napakatahimik niya, parang hindi siya gumagalaw. Tumalo ng hari ng isda mula sa lawa para habulin siya. Ang bibig nito ay nagbuga ng mga daloy ng tubig sa direksyon niya. Ang buong trono ay naliligo sa isang kakaibang liwanag, habang ang mga ahas ay gumigiling at naglalakad upang harangan at iwasan ang bawat rocket ng tubig na naglalayong sa kanilang Panginoon. Namangha si Hansen sa paraan ng pakikipaglaban ng Empress, at lubos siyang humanga sa kung gaano kagaling at kaya ng trono sa pakikipaglaban. Ngunit hindi pa nakikita ni Hansen kung ano ang kaya ng Empress mismo dahil ang trono ay hindi talaga bahagi niya. Malinaw na 2 bahagi sila, ngunit magkahiwalay din silang mga nilalang. Ibig bang sabihin nito na ang Empress at ang trono ay 2 nilalang na klase ng emperador? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Sa ngayon, gayunpaman, ang nagwagi sa laban ng iyon ay may mahabang paraan pa bago matukoy. Walang may nangingibabaw, at sa kabila ng baliw na hari ng isda na humahabol sa kanya, tila mas nag-aalala ang Empress sa lalaking umaakyat. Madalas, ang kanyang atensyon at mga mata ay nakatuon sa kanya. Pinanood din ni Hansen ang lalaki kapag hindi niya pinagmamasdan ang mga pangyayari sa labanang iyon. Napakabagal niya. Malinaw na hindi nagmamadali ang lalaki, at kung magpapatuloy siya sa nakakainis na bilis na iyon, aabutin ng 1 pang kalahating oras para makarating siya sa tuktok. Nagsisimula ng lunurin ng mga alon ng tubig ang nakapalibot na lupain ng lawa ngayon. Nalaman ni Hansen na yamakap sa isang puno upang manatiling tuwid dahil nasa baywang na niya ang tubig. Wala nang kagubatan sa loob ng mahabang panahon, tiyak na. Pagkatapos, nagsimulang lumutang ang isang bagay mula sa ilalim ng magulong alon ng tubig. Ito ang pinecone na inalis ni Hansen sa ulo ng hari ng isda. Lumulutang ito kasama ang magulong mga alon, ngunit kakaiba, papunta ito kay Hansen. Naisip niyang marahil ay naghahanap ito ng isa pang noo para tawaging tahanan. Nagulat si Hansen nang maisip niya ito.
Alam niyang kailangan niyang mag-ingat dahil walang makakatulong na alisin ito mula sa kanyang noo kung talagang itatanim nito ang sarili doon. Lumangoy palayo si Hansen dito, ngunit ang pinecone ay mainit na humahabol. Mukhang sabik ito sa kanyang ulo. May mali dito. Mahigpit na hinawakan ni Hansen si Taya. Kung lumapit pa ang pinecone, i-activate niya ang Super King Spirit Mode at bibigyan ito ng matinding suntok. Ngunit hindi tumigil ang pinecone sa pag-anod patungo kay Hansen. Kaya, ginawa ni Hansen ang kanyang iminungkahi. Binugbog niya ito at pinanood itong tumalon sa ibabaw ng tubig ng ilang metro. Gayunpaman, ayaw ni Hansen na alertuhan ang Empress, kaya tinitiyak niyang maingat niyang gagawin iyon. Ngunit bumalik ang pinecone. At tuwing nasa saklaw ito ni Hansen, titiyakin niyang itatapon ito palayo. Nangyari ito ng ilang beses, na parang naglalaro siya ng tennis laban sa isang hindi nakikitang kalaban. Nawawala ba ang kapangyarihan nito mula nang makuha ko ito? Naisip ni Hansen. Wala namang talagang nangyari nang hawakan niya ang pinecone gamit si Taya. Ito ay isang napakamapurol na bagay, sa kabila ng pagnanais nitong habulin si Hansen. Sa huli, sinubukan ni Hansen na hawakan ito gamit ang kanyang kamay. Napatunayang ang pinecone ay wala ng iba kundi isang kumikinang, esmeralda na hiyas. Nawala na ang puting bagay na nakabalot sa pinecone, at nawala rin ang hitsura nitong parasito. Talagang mukhang hiyas na ngayon. Kaya, ginamit ni Hansen ang kanyang Damshan Aura para ice-scan ito. Nagawa niyang makita ang presensya ng isang lakas ng buhay sa loob nito. Pagkatapos ay naisip ni Hansen, ito ba ay isang binhi na pag-aari ng baging? Kung gayon, ibig bang sabihin nito na maaari akong magtanim ng aking sariling aquavine? Ang prutas na tinutubo nito ay dapat na isang napakasarap na bagay, isinasaalang-alang ang pagsisikap na ginawa ng Empress at Yaksha para makuha ang ilan. Pagkatapos ay naalala ni Hansen ang biglaang pagbagsak ni Yaksha. May isang pinecone din na nakatanim sa kanya, kaya naisip niyang maaari na rin niyang kunin iyon. Parang isang patay na tao na ngayon si Yaksha, isa na na-flush down the drain at naiwan upang lumutang at umalon sa tubig na bumaha sa kagubatan. Nakita ni Hansen na nakatanim ang pinecone sa likod ng ulo ni Yaksha. Ngunit isang bagong palaisipan ang ipinakita na ngayon kay Hansen. Kinokontrol ni Yaksha ang pinecone at dahil dito, hindi siya makakabalik sa kanyang Spirit Stone. Kung aalisin ni Hansen ang pinecone, nangangahulugan iyon na ililigtas niya si Yaksha. Ang pagligtas kay Yaksha ang huling bagay na gusto ni Hansen, kaya nagkaroon siya ng ideya. Natutulog si Yaksha, kaya nagawa ni Hansen na ilagay siya sa loob ng cruel bottle nang walang problema. Ang kailangan lang gawin ni Hansen ay kunin ang pinecone at panatilihing nakakulong si Yaksha sa loob ng cruel bottle. Kung gagawin niya iyon, mawawala pa rin kay Yaksha ang kanyang kakayahang bumalik sa kanyang Spirit Stone, at dahil dito, makukulong siya at hindi na makakagalaw sa pangatlong santuwaryo ng Diyos na nagdudulot ng kalungkutan sa lahat. Gusto rin ni Hansen na malaman kung ano ang mangyayari kung mamatay siya sa loob ng bote. Dahil sa pag-iisip na iyon, agad siyang inilagay sa loob ng bote. Saan mo nakuha ang aqua fruit? Tili ni Moment Queen nang makita si Yaksha. Teka, ito ba ang aqua fruit? Nagulat si Hansen sa biglaang pagbabago. Naisip ni Hansen na ang prutas na hugis kampana ang aqua fruit, ngunit ngayon na sinabi niya ito, napagtanto niyang ang pinecone mismo ang kayamanan na kanyang hinahanap. Gayunpaman, ito si Moment Queen, at hindi niya kailanman matiyak kung nagsasabi siya ng totoo. Ito ang aqua fruit, ngunit hindi ito sa parehong oras, sabi ni Moment Queen. Walang sense iyon para kay Hansen. Kabanata 1270. Nakita ni Hansen na papalapit na ang lalaki sa tuktok ng bundok. Malapit na siya sa baging, at sabik na makita ni Hansen kung paano inaasahan ng lalaki na kunin ang prutas. Nasa abot ng kamay na ng rock climber ang baging, at inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ito. Ang lilang baging ay parang isang super nilalang na nagwawala, at para subukan ng lalaki na hawakan ito gamit ang kanyang mga kamay, naisip ni Hansen na siya ay sobrang matapang o sobrang tanga. Isang baliw na stunt, sa alinmang paraan. Ngunit nang mahawakan ng lalaki ang baging, walang reaksyon ang baging. Sa katunayan, ito ay kasing amo ng anumang halaman sa hardin. Paano nangyari iyon? Nagtaka si Hansen habang kinukusot ang kanyang mga mata. Ang lalaki, na nakakapit sa baging, ay nagsimulang umakyat ng mas mabilis. Wala sa mga baging ang gumalaw, at parang lahat sila ay natutulog. Hindi nakakagulat na gusto siyang kunin ng Empress ng prutas. Paano niya nagagawa iyon? Hindi ba kaaway ng baging ang mga tao? Magagawa ko rin ba iyon? Madaling makahanap ang Empress ng anumang tao kung hindi nagmamalasakit ang baging sa pagpasok ng mga tao.
Ngunit sa kabilang banda, partikular siyang pumunta sa taong ito. At ang paraan ng pagkuha niya sa kanya ay medyo kakaiba, at nagpapahiwatig na mayroong kasaysayan na nag-uugnay sa kanila, sa isang paraan o iba pa. Kaya, paano ginagawa ng lalaking ito na maging amo ang baging? Hindi maunawaan ni Hansen iyon. Patuloy na pinagmamasdan ng Empress ang lalaki, sa kabila ng pagwawala ng isda, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang masaya siya. Sadyang nagpapabagal ang pag-akyat ng lalaki. At ngayon, matapos maabot ang baging, naglakad siya ng kapansin-pansing bilis, isinasaalang-alang ang mahirap na gawain ng pag-akyat sa bato. Dumiretso siyang umakyat patungo sa aquafruit na tinarget ng hari ng isda. Pinanood ngayon ni Hansen at ng Empress ng may hindi mapakailang hininga, na nagtataka kung makukuha ng lalaki ang prutas. Hindi nagmamadali ang lalaki na kunin ito, malinaw iyon. Ngunit naglakad siya ng matatag at inilabas ang kanyang mga braso. Gamit ang isa sa kanyang makapal na kuko, hinaplos niya ang nakabukang palad ng kanyang kabilang kamay at pinutol ito. Nagulat si Hansen nang makita ang dugo. Asul ang mga ugat ng lalaki, kaya dapat ay pula ang dugo. Ngunit asul ang dugo ng lalaking ito, at isang malaking gulat iyon para kay Hansen. Blue blood. Si Han Jinji ba siya? Labis na nagulat si Hansen, nakita ang asul na dugong tumatakbo mula sa self-inflicted wound. Pagkatapos, hinaplos ng lalaki ang kanyang naputol na palad sa prutas at pininturahan ito ng dugo. Nang makipag-ugnayan ang prutas sa dugo, nagsimulang manginig at manginig habang sinisipsip ang likido. Pagkatapos, nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag ang pag-ilaw nito. Nang mawala na ang lahat ng dugo, gumalaw ang lalaki para kunin ang prutas. Bigla, kumislap ang prutas ng isang nakasisilaw na liwanag. Nagulat si Hansen at nagdulot ng nakikitang gulat sa Empress. Hinawakan ng lalaki ang liwanag na parang isang bagay, at pagkatapos, gamit ang kanyang kabilang kamay, hinailan niya ang prutas. Walang masamang reaksyon ang prutas. Ang Empress, nakita ang kanyang tagumpay, ay tinawag ang lalaki at sinabi, ibaba mo. Hindi nagatubiling sumunod ang lalaki sa kanyang utos, at nagsimulang bumaba siya. Hindi pinansin ng Empress ang hari ng isda, at ngayon, dinala niya ang buong trono patungo sa lalaki. Sa puntong ito, alam ng hari ng isda na hindi nito kayang talunin ang Empress. Tiningnan niya ng huling beses ang aquavine bago tumalikod at lumangoy pababa ng daluyan sa pag-urong. Nagulat si Hansen. Ito ay isang kakaibang pagbabago ng mga pangyayari, at tila parang lahat sila ay dumating lamang para sa isang prutas na ito. Walang naglakas loob na hawakan ng anim pang iba. Ibigay mo sa akin ang prutas, sabi ng Empress habang papalapit siya sa lalaki. Hindi siya pinansin ng lalaki at patuloy na bumaba sa bundok. Mukhang galit ang Empress, at malinaw na nararamdaman na niya ang kanyang kawalang pasensya. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang dila at walang sinabi pa hanggang sa matapos ang kanyang pagbaba. Maaari ko na ba itong makuha ngayon? Sa wakas ay natanong ng Empress. Nasaan ang utang mo sa akin? Inilabas ng lalaki ang kanyang malayang braso patungo sa Empress. May isang bagay na inilabas ang Empress at hinawakan ito sa harap ng lalaki. Kinuha ng lalaki ang utang niya at ibinigay sa kanya ang prutas, tulad ng ipinangako. Pagkatapos, sa kanyang trono, umalis siya. Nagulat si Hansen. Ang Empress ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, at hindi niya kailangang ibigay sa kanya ang anumang bagay. Maaari niya siyang ninakawan at nagpatuloy sa kanyang araw. Iginalang niya ang mga tuntunin ng kanilang kasunduan, at nagpapatunay ito kay Hansen na ang taong may asul na dugo ay nagtataglay ng hindi masabi na kapangyarihan. Binigyan siya ng Empress ng isang kahoy na bote. Binuksan niya ito at ininom ang laman. Gusto ni Hansen na malaman kung ano ang nasa loob. Bigla, nagsimulang maglakad ang lalaki sa direksyon niya. Nagtaka si Hansen kung alam ba niya ang kanyang presensya doon. Pumasok ang lalaki sa kagubatan at kumunat ang noo, napansin si Hansen na nagtatago. Ihulog mo ang prutas at maaari ka nang umalis ng buhay, sabi ng lalaki.